Paano kung, nako, may kababalaghang nangyari sa inyong dalawa ng isang taong hindi mo naman dapat ginagalaw at hindi mo naman dapat na iniibig. Dahil bukod sa magkagalit ang mga taong minamahal ninyo, magkadugo pa kayo. Grabe naman. O diba, controversial, sa first line pa lang, controversial na paano na kaya ang mga susunod na bahagi ng kwentong ito. Diyos ko, day! Sumakit talaga ang bangs ko, charot, kahit wala akong bangs sa kwentong ito. At para malaman nyo kung bakit, eto na, simulan na natin ang ating tampok na kwento sa araw na to, dito lamang sa Dear Mama Mia. Marami nang nagpapadala ng sulat dito sa inyo tungkol sa mga ipinagbabawal na mga damdamin. Pero wala na yatang mas babawal pa kung ang pinag-uusapan ay ang pagiging magkadugo ninyong dalawa. Dear Mama Mia, hindi ko alam kung dapat bang ibahagi ko sa inyong programa ang sulat ko na ito. Hindi ko alam kung papaano ba ako magkukwento nang hindi nang didiri o nagki-cringe ang mga tagapakinig ninyo. Pero siguro gaya ng lahat ng kwento ng pagsisisi, mas magandang balikan ko kung kailan nagsimula ang lahat. Bago pa nagulo, bago pa nasira, at bago pa ako tuluyang nawalan ng taong hindi ko aakalaing mawawala ng ganun kabilis sa akin. Itago niyo ako sa pangalang Rico. 30 anyos na ako ngayon, pero itong ikukwento ko ay nagsimula pa nung 16 o 17 taon ako. Bata pa ako noon, mainitin ang ulo. Madalas sigaw ang sagot ko sa problema. Pero sa kabila ng lahat, masasabi kong isa ako sa mga maswerteng bata noon. Kasi kahit magulo ang pamilyang kinabibilangan namin, meron akong isang taong parang kakampi sa lahat ng bagay. Si Riza, ang pinsan kong halos kasing edad ko lamang. Magkaharap lang noon ang mga bahay namin sa probinsya. Isang maliit na baryo lang ito dito sa Visayas, Mama Mia. Yung tipong kapag binuksan mo ang bintana, kita mo na agad yung pader ng kabilang bahay. At doon nakatira si Riza at si Tita Minda na nanay niya. At yung lolo't lola namin na madalas din naming pagtaguan kapag napapagalitan kami ng mga magulang namin. Sa totoo lang, kahit magpinsan kami, halos araw-araw kaming magkasama. Sabay pumasok, sabay kumain, sabay umuwi, sabay maligo sa ilog. Para kaming kambal na hindi ipinanganak ng iisang nanay. Pero sa likod ng closeness namin, may isang bagay na matagal na naming alam. Galit sa isa't isa ang mga nanay namin, Mama Mia. Si Mama, si Nelia, panganay sa magkakapatid. Si Tita Minda naman, pangalawa. Hindi ko na matandaan kung kailan nagsimula yung hidwaan nila. Pero sabi-sabi ng mga matatanda dahil daw iyon sa mana. Yung lupa kasi sa tabi ng ilog, yun ang pinag-aawayan nila kung kanino raw dapat mapunta. Maliit na bagay lang kung tutuusin, pero sa mga kapatid na parehong matigas ang ulo, lumaki yun hanggang sa parang bangin na ang pagitan nila. Kaya kahit madalas kaming magkasama ni Riza noon, laging may paalala si Mama sa akin. Rico,
Huwag kang masyadong dikit ng dikit dyan sa pinsan mong yan ha. Hindi mo alam kung anong tinuturo sa kanya ni Minda. At syempre, may katapat din yun galing kay Tita Minda. Riza, huwag kang basta-basta dun sa bahay nila Rico ha. Hindi lahat ng ngiti ay mabuti. Pero bata pa kami noon, Mama Mia. Hindi pa namin alam ang bigat ng salitang alitan ng pamilya. Ang alam lang namin, gusto naming maglaro, tumawa, tumakbo sa ilalim ng ulan. Kaya kahit anong sabihin ng mga magulang namin, nagtutuloy-tuloy pa rin ang pagiging sanggang dikit naming dalawa. Si Riza, Mama Mia, hindi siya yung tipong sobrang ganda na pang TV. Pero meron siyang kakaibang ganda na hindi mo makakalimutan. Yung mga mata niya ay tila laging buhay. Laging parang may sinasabi kahit tahimik lang ang bibig niya. Yung tawa niya, hanggang ngayon naririnig ko pa rin sa tenga ko. Makulit si Riza, prangka, pero mabait. Siya yung tipo ng tao na kahit may problema ka, hindi mo mararamdaman kapag kasama mo siya. At sa totoo lang, Mama Mia, ngayon pa lang aaminin ko na. Siya rin yung unang babaeng minahal ko kahit pinsan ko siyang buo. Pero wag mo agad akong husgahan. Bata pa kasi ako noon eh. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Basta ang alam ko lang, kakaiba. Kakaiba yung saya pagkasama ko siya. Kakaiba yung kaba kapag nagtatama yung mga mata namin. At kakaiba yung kirot kapag umaalis siya at nag-aaway na naman ng mga nanay namin. Hindi ko yun nasabi kahit kanino kasi alam kong mali. Pinsan ko siyang buo tapos may ganito akong nararamdaman. Tinago ko yun. Sinubukan kong ituring siyang kaibigan lang. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na hindi na lang basta pinsan si Riza sa buhay ko. Isang araw sa ilog, habang nagtatampisaw kaming dalawa ay tinanong niya ako, Rico, bakit parang laging galit si mama mo sa amin? Ewan ko, ganun na yata talaga kapag matatanda. Sagot ko na lang. Ngumiti siya pero halatang may lungkot sa mga mata niya. Sana paglaki natin, hindi tayo maging katulad nila, no? Naku, hindi tayo magiging ganun. Kahit anong mangyari, mag-best friends pa rin tayo. Sagot ko sa kanya. At doon kami nagkamayan. Parang dalawang batang nagkaroon ng panata sa isa't isa. Yun yung araw na tumatak sa akin. Kasi habang nakatapat yung palad ko sa palad niya, para pong may dumaloy na kuryente. At alam kong hindi lang basta best friend ang turing ko sa kanya noon. Ang tanong ko lang, kung nararamdaman din ba niya yun? Lumipas ang mga taon, pareho na kaming nag-high school. Magkaiba na ang section namin, pero sabay pa rin kaming umuuwi. Si Riza mas naging tahimik na. Ako naman mas nagiging pasaway na. Madalas akong mapagalitan noon sa school. Minsan dahil sa pag-aaway, minsan dahil din sa mga kalokohan. Pero kahit anong gulo ko, si Riza pa rin yung unang tatawa at magtuturo ng paraan para hindi ako mapagalitan ni Mama. Rico, huwag kang palaging nang aaway. Sayang yung utak mo. Uy, hindi naman ako nagsisimula nun, Riza, ha? Oo nga, pero ikaw naman yung laging nagtatapos. Tama siya lagi. As in lagi. At minsan naiisip ko, paano kung hindi ko siya pinsan? Paano kung naging ibang tao lang siya? Yung hindi ko kadugo at hindi ko kamag-anak. Siguro matagal ko na siyang niligawan. Pero sa totoo lang, Mama Mia, hindi ko alam kung kaya ko ring sirain yung pagkakaibigan namin dahil lang sa nararamdaman kong yun.
Hanggang sa dumating yung unang trahedya sa pamilya. Si lolo namin inatake sa puso. At sa burol niya, doon nagbanggaan ulit sina mama at tita Minda. Sa harap mismo ng kabaong ng lolo namin. Ano pa nga bang pinag-aawayan kundi dahil sa lupa na naman. Nagsigawan sila, nagmurahan at halos magsabunutan na. At kaming magpinsan na tahimik lamang sa gilid. Nanginginig habang pinapanood kung papanong nasisira ang respeto ng dalawang babaeng pareho naming mahal. Pagkatapos noon, Mama Mia, pinagbawalan na talaga kaming magkita ni Riza. Rico, huwag ka nang lumapit dyan sa tita Minda mo ha, lalo na dyan sa anak niya. Riza, wag na talaga kitang makikitang kasama mo yung Rico na yan. At doon nagsimula yung dahan-dahang pagkakalayo naming dalawa ni Riza sa isa't isa. Nung una, sinusubukan pa rin naming mag-usap sa lihim. Through text, sulat. Minsan nagkikita kami sa tindahan ni Aling Nena kapag walang nakatingin. Pero habang tumatagal ay dumadalang na rin yung pagkikita naming dalawa. Hanggang sa isang araw, nagising na lang ako na parang wala na si Riza sa buhay ko. At sa totoo lang, Mama Mia, hindi ko alam kung anong mas masakit. Yung pinaghiwalay kami ng mga magulang namin o yung unti-unti kong nakalimutang labanan yung pagkakawalay namin. Pero akala ko noon tapos na yung kwento naming dalawa. Akala ko hanggang doon lang kami. Magpinsan, mag-best friend tapos nagkalayo dahil sa alitan ng pamilya. Ang hindi ko alam ay babalik pala siya. At sa pagbalik niya, may kasunod na trahedya na tuluyang sisira ng lahat. Hindi ko akalain na may araw pala talagang darating na babalik siyang muli. Pagkatapos ng halos 5 taon na wala akong balita sa kanya, isang hapon ay bigla ko na lang siyang nakita. Nakatayo sa may tapat ng lumang bahay nila. Bitbit ang kaniyang maleta. Nakangiti pero halatang pagod. Para akong binuhusan ng malamig na tubig noon, Mama Mia. Alam mo yung pakiramdam na akala mo nakalimutan na? Pero isang tingin lang, parang bumalik ang lahat. Yung alaala, yung saya, pati na rin yung kirot ng pagkakawalay ninyong dalawa. Si Riza, pinsan ko, best friend ko at unang taong pinagkatiwalaan ko ng lahat. Bumalik siya. At sa totoo lang, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Noong araw na yon, nagkukumpuni ako ng motorsiklo sa tapat ng bahay. Pawis na pawis ako at amoy grasa. Nang maramdaman kong may humintong tricycle sa tapat, ay hindi ko man lang pinansin. Pero nung marinig ko ang boses niya, Rico, para akong natigilan. Dahan-dahan akong napalingon at ayun siya. Halos hindi nagbago. Pero may kung anong lungkot sa mga mata niya. Medyo pumayat siya. Mas mahina na yung ngiti pero yung boses ay pareho pa rin. Riza? Oo, ako nga. Sabay kaming natawa. Yung tawang matagal nang nawala pero parang kailan lang namin huling narinig. Pinatuloy ko siya agad sa bahay. Siyempre medyo nagulat si Mama. Hindi niya inaasahan na makikita niya muli si Riza sa aming pintuan. Oh, anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Mama sa kanya. Umuwi po muna ako, tita. Si Mama nasa Maynila pa. Ako muna ang mag-aasikaso ng bahay namin dito. Tahimik lang si Mama. Halatang may kaba. May galit pa rin pero pinipigilan niya ang kanyang sarili. Sige, kung nandito ka lang para ayusin yung bahay niyo, ayos lang. Basta huwag ka nang masyadong makikihalubilo dito sa anak ko, ha? Ang sakit marinig
Pero si Riza ngumiti lang at tumango. Sige po, tita. Pag-alis ni mama papunta sa kusina ay napatingin sa akin si Riza. Ganun pa rin pala siya, no? Sabi niya. Ganun pa rin ba kayo ng mama mo? Sagot ko. At sabay kaming natawa ulit pero halatang pilit lang ang pagtawa naming iyon. Kinagabihan pumunta ako sa bahay nila. Dumidilim na. Tahimik ang paligid at tanging mga kuliglig lang ang maririnig. Pagpasok ko, naamoy ko kaagad yung lumang halimuyak ng bahay nila. Pinaghalong alikabok, lumang kahoy at pabango ni Tita Minda na parang hindi nawala kahit ilang taon nang hindi siya doon nakatira. Si Riza, abala sa pagwawalis. Naka-t-shirt lang at short, pawis na pawis, pero may ngiti sa kaniyang mga labi nung nakita niya ako. Gusto mo ng kape? Tanong niya habang pinupunasan yung mesa. Hindi na, tulungan na lang kita dyan. At dun kami nagsimula ulit. Parang walang lumipas na mahabang mga taon. Habang naglilinis kami ay nagkukwentuhan kami tungkol sa kung ano-anong mga bagay. Kung paano siya nakapagtapos ng kolehiyo sa Maynila, kung paano ako nagtatrabaho bilang mekaniko rito sa bayan, at kung gaano siya na-miss ni Lola bago ito namatay, at kung paano niya gustong ayusin ulit yung lumang bahay nila. Pero sa gitna ng lahat ng tawanan at kwento, ramdam kong may mga bagay siyang hindi sinasabi sa akin. Yung mga tingin niyang minsan ay tumatagal sa kawalan. Yung biglang pananahimik kapag napag-uusapan na ang nanay niya. At yung mga gabing nakaupo lang siya sa labas ng bahay at nakatingin sa langit na para bang may mabigat na dinadala. Isang gabi, mga 10:00 na siguro iyon, naglalakad ako pa uwi nang marinig ko ang pagtawag niya. Rico, sandali. Nasa tapat siya ng gate nila. Naka-duster, hawak ang baso ng kape. Samahan mo naman ako dito. Wala akong makausap eh. Kaya naupo ako sa bangko sa labas. Tahimik lamang kaming dalawa. Hindi na namin kailangan ng maraming salita. Yung hangin, malamig. Yung mga kuliglig ay parang musika. Tapos ilang saglit pa ay nagsalita siya. Alam mo, Rico, minsan naiinggit ako sa'yo. Ha? Bakit naman? Kasi ikaw, kahit anong gulo ninyo ni tita, andyan ka pa rin. Ako, pakiramdam ko, kahit anong gawin ko, hindi ko mapapasaya si mama ko. Tiningnan ko siya, yung mukha niya ay halatang pagod. Yung mga mata niya parang punong-puno ng tanong. Riza, siguro kasi masyado kayong parehong matigas at pareho rin kayong nasaktan. Baka nga, pero minsan gusto ko nang tumigil. Nakakapagod na rin eh. Natahimik ako. At doon ko lang napansin na umiiyak na pala siya. Hindi yung hagulgol kundi yung luha lang na dahan-dahang bumababa sa kanyang pisngi. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon pero hinawakan ko ang kamay niya. Mainit ang kanyang kamay at nanginginig. At sa unang pagkakataon sa tagal ng panahon na pagkakawalay namin, nagtagpo ulit yung mga palad naming parang may kasaysayan. Yung parehong mga palad na naghawak nung mga bata pa kami. Habang nangangako na hindi kami magiging katulad ng mga magulang namin. Risa, nandito lang ako. Alam ko, Rico. Pero minsan kahit nandyan ka, parang hindi ko na rin kilala yung sarili ko eh. Noon nagsimula ulit ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Hindi araw-araw pero madalas na. Kuminsan sabay kaming nag-aalmusal sa karinderya. Minsan sabay kaming bumibili ng pandesal. At sa bawat araw na kasama ko siya, parang bumabalik yung dati. Pero alam kong may iba na. May halong kaba, may halong takot. Kasi pareho na kaming hindi na bata. At isang gabi, doon nagsimula ang pagbabago ng lahat. Panahon yun ng piyesta sa baryo.
May sayawan, may kantahan at may inuman sa plaza. Kasama ako ng tropa, tumutugtog sa banda. Si Riza naman nakaupo lang sa gilid kasama ng mga kababata namin. Habang tumutugtog ako, paminsan-minsan ay napapatingin ako sa kanya. At sa tuwing magtatama yung mga mata namin, parang nagigising yung matagal ko nang tinatagong damdamin. Pagkatapos ng tugtugan, lumapit siya sa akin. Ang galing mo pa rin. Ikaw ang ganda mo pa rin. At dun kami natawa pareho, pero alam naming pareho kung anong ibig sabihin ng mga salitang yon. Pagkatapos ng programa ay naglakad kami pa uwi ng magkasabay. Tahimik, hangin lang ang maririnig pati yung mga yabag namin sa daan. Hanggang sa bigla siyang huminto. Rico, na-miss kita. Ako rin, Riza. Hindi ko alam kung sinadya niya o hindi, pero nang magkatinginan kami ay lumapit siya. At bago ko pa nagawang pigilan ng sarili ko ay naglapat na ang mga labi naming dalawa. Sandali lang, pero sapat yun para magulo ang lahat. Pagkatapos noon, ilang araw kaming hindi nagkita. Parang pareho kaming nagtatago sa isa't isa. Parehong nahihiya at parehong naguguluhan. At nung sa wakas nagkaharap ulit kami, siya ang unang nagsalita. Rico, hindi dapat nangyari yon. Alam ko, sagot ko. Pinsan kita, Rico. Oo, alam ko, Riza. Pero Rico, bakit parang hindi ako nagsisisi? Hindi ako nakasagot kasi sa totoo lang ako rin naman. Hindi ko rin alam kung paanong hindi ko pinagsisisihan ang isang bagay na alam naming parehong mali. Hindi ko alam kung bakit masarap sa pakiramdam. Pero kung sabay noon ay may kasamang takot na para bang nilalamon ka mula sa loob. Simula noon ay nagbago ang lahat, Mama Mia. Hindi na kami tulad ng dati. Mas tahimik, mas maingat. Pero sa likod ng bawat pag-iwas, ramdam kong mas lalong tumitindi yung hindi dapat. At sa isang maliit na baryo kung saan lahat ay may nakikita, hindi pwedeng walang makapansin. Hanggang sa isang gabi, may nakakita sa amin na magkasama, magkahawak ang kamay sa gilid ng ilog. At mula roon ay sumabog na po ang lahat. Hindi ko alam kung anong linggo o buwan nang lumipas pagkatapos ng gabing yon. Pero malinaw sa akin. Mula nung mangyari ang halik na yon ay hindi na kami naging pareho ni Riza. Nung una, pareho naming sinubukang itago at pigilan. Sinubukang umiwas. Kumbaga parang sinubukan naming kalimutan na may nangyari. Pero alam mo yung pakiramdam, Mama Mia, na kahit anong tanggi mo, kahit anong pilit mong kumbinsihin ang sarili mo na wala lang yun, ay may iba talaga. Kasi tuwing nagkikita kami, nagkakatinginan pa rin kami. Tuwing nagkakasabay kami sa tindahan, sa ilog, at sa daan ay may kung anong koneksyon na hindi namin kayang itago. At kahit anong takot ko, hindi ko magawang layuan si Riza. Isang gabi bandang 10:00 ay nag-text siya. Simpleng, pwede ka bang pumunta rito? Hindi ako makatulog eh. Hindi ko alam kung tama bang pumunta ako, pero sa totoo lang, kahit hindi gusto ng konsensya at utak ko ay pumunta pa rin ako, Mama Mia. Pagdating ko sa bahay nila ay madilim na. Nakabukas lang yung ilaw sa kusina. Nandun siya, naka-t-shirt, nakaupo sa may mesa at may hawak na mainit na tasa ng gatas. Nang makita niya ako ay ngumiti lang siya ng tipid. Salamat at pumunta ka. Wala yun. Bakit mo nga ba ako pinapunta dito? May problema ba? Wala naman. Siguro ako lang to. Hindi mapakali. Umupo ako sa tapat niya. Tahimik lang kami sa una. Naririnig ko yung kuliglig sa labas at yung tik-tak ng orasan hanggang sa magsalita siya.
Rico, mali yung nangyari, di ba? Oo, matipid kong sagot. Pero kung mali yun, bakit parang yun lang yung bagay na totoo sa buhay ko? Hindi ko alam kung anong dapat kong isagot doon kasi totoo eh. Mali, pero totoo rin yung naramdaman ko. Doon siya napatingin sa akin, diretsyo. Yung tingin na parang humihingi ng sagot sa mga tanong na ayaw niyang itanong. At bago pa ako makaisip ng kahit na anong sasabihin, siya na ang unang gumalaw, Mama Mia. Lumapit siya. Naramdaman ko yung init ng katawan niya, yung amoy ng buhok niya, yung tibok ng puso niya na parang kasabay ng tibok ng sakin. At bago ko pa mapigilan ng sarili ko, ay naglapat ulit yung mga labi namin. Mas matagal ngayon, mas totoo at mas delikado. Hindi ko alam kung ilang segundo, minuto ang nangyaring iyon, pero nang maghiwalay kami ay parehong mabilis na yung mga hininga namin. Tahimik lang siya pero sa mga mata niya halata ko yung takot. Rico, baka may makakita. Wala namang ibang tao dito, 'di ba? Hindi natin alam. Riza, ako nang bahala. Walang makakaalam. Pero mali ako, Mama Mia, kasi may nakakita nga. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng motor sa labas, ay biglang dumating si Tita Minda mula Maynila. Galit na galit siya. Halos pasigaw na tinatawag ang pangalan ko. Rico, lumabas ka nga riyan? Lumapit ako. Hindi ko alam ang gagawin. Nakita ko yung mukha ni tita. Pulang-pula, nanginginig, at yung mga mata niya ay parang nag-aapoy na. Anong ginagawa mo sa anak ko, ha? Napatigil ako, Mama Mia. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Tita, wala po. Wala? Riza, halika dito. Umamin nga kayo. Narinig raw kayo ng mga kapitbahay kagabi kaya may tumawag sa akin. Alam mo ba kung anong kahihiyan to, ha? Pinsan mo siya, Rico. Pinsan mo. Napatulala ako. Parang tumigil yung mundo ko. Si Mama, narinig yung sigawan kaya lumabas na rin sa bahay. At doon nagsimula yung bangayan na parang muling binuhay ang galit ng nakaraan. Hoy Minda, huwag mong sisihin yung anak ko, ha, kung hindi mo maayos na napalaki ang anak mo. Sigaw ni Mama. At ikaw pa'y magganang magsabi niyan? Tinuruan mo yung anak mong maging bastos? Pinsan niya yung anak ko, Nelia. Hindi ko na maalala lahat ng sinigaw nila. Pero tandang-tanda ko yung boses ni Riza. Yung umiiyak na parang nagsusumamo. Mama, tama na. Wala kayong alam. Riza, tumahimik ka. Nakakahiya ka. At doon ko lang napagtanto, Mama Mia, kung gaano kabigat yung kasalanang nagawa namin sa gabing iyon. Kinabukasan, hindi ko na siya nakita. Sinabihan daw siya ni tita na sumama sa kanya pabalik ng Maynila. Walang paalam, walang mensahe. Iniwanan ako na parang hangin na bigla na lang siyang nawala. Sinubukan ko siyang tawagan, mag-text at maghanap ng paraan para makontak siya pero wala. Walang sagot. At yung mga sumunod na linggo ay puro bulong-bulungan na lang ang naririnig ko sa baryo namin. Narinig mo ba yun? Magpinsan daw pero may relasyon. Kaya pala laging magkasama yan noon pa. Nakakahiya talaga ang pamilya nila. Doon ko naramdaman kung paano maging palabigasan ng tsismis. Kung paano yung mga ngiti dati ng kapitbahay naging tingin na puno ng panghuhusga. At bawat araw na lumipas ay parang mas lalo akong lumulubog sa sobrang pagkapahiya, Mama Mia. Isang araw, sinubukan kong umalis ng baryo. Nagtrabaho ako sa bayan.
bilang mekaniko sa shop ng isa pang pinsan ni Mama na naghahanap din ng trabahador. Sinubukan ko pong kalimutan ng lahat, Mama Mia. Pero sa bawat gabing tahimik, sa bawat tunog ng ulan sa bubong, naririnig ko pa rin yung boses ni Riza. Yung pagtawag niya ng Rico na may halong takot, saya at lungkot. Minsan iniisip ko kung ano na kayang ginagawa niya. Kung nakapagpatawad na ba siya. Kung nagalit din ba siya sa akin. O kung ako lang ba ang naiwan sa nakaraan naming dalawa. 3 taon ang lumipas bago ko ulit siya nakita. Hindi ko alam kung tadhana ba o kamalasan. Pero isang umaga habang nag-aayos ako ng gulong ng kotse ng isang customer, ay narinig ko yung boses na matagal ko nang gustong marinig. Pero natatakot din ako. Rico? Paglingon ko ay ayun siya. Mas payat, mas maputla pero mas maganda. Ang suot niya noon ay parang kagagaling niya pa lang sa opisina. Hindi ako agad nakapagsalita. Riza? Kumusta ka na? Totoo pala yung sinasabi nila, Mama Mia, na kapag nakita mo ulit yung taong bigla na lang nawala sa buhay mo, lahat ng sugat ay bumabalik. Hindi ko alam kung anong mas matindi. Yung saya na makita ko siya ulit o yung guilt na dumudurog sa loob ko. Bakit ka nandito? Tanong ko. May aayusin lang ako sa lupa rito. Si Mama nasa abroad na. Sabi niya ako na raw bahala dito. Ah, ganun ba? Hanggang sa bigla siyang nagsalita ulit. Rico, gusto kong makausap ka. Pero hindi sana dito. Nagkita kami sa ilog kinagabihan. Parehong lugar kung saan una kaming nagkamay nung mga bata pa kami. At kung saan una rin kaming nagkasala bilang matatanda. Tahimik lang kami sa simula. Tinitigan ko lang yung pagdaloy ng tubig habang naririnig ko yung mahina niyang boses. Rico, hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin. Pero gusto kong malaman mo. Hindi naman kita sinisisi. Kahit nung gabing yun, alam ko namang pareho tayong nalito at pareho tayong nadarang. Nalito? Hindi lang yun, Riza. Nasira yata natin lalo ang mga pamilya natin. Oo. Pero alam mo ba kung anong mas masakit, Rico? Mas masakit na kahit anong pilit kong kalimutan, hindi kita magawang burahin sa isip ko. At doon tuluyang pumatak ang luha sa mga mata ko. Hindi ko napigilan, Mama Mia. Kasi sa dami ng taong dumaan sa buhay ko, siya lang yung isa na hindi ko kailanman kayang burahin. Pero sa pagitan ng mga luha naming dalawa, may mga mata palang nakamasid. Hindi namin alam na may ibang tao pala roon sa pampang. Tahimik na nakikinig sa usapan naming dalawa. At mula noon ay muling sumiklab ang isang trahedya na babagon ng lahat. Hindi ko akalaing may nakikinig pala sa amin nung gabing yun. Nasa ilog kami ni Liza. Nag-uusap tungkol sa nakaraan at sa kung anong pwedeng magsimula ulit sa aming dalawa. Pero habang nagsasalita siya, naramdaman ko na parang may anino sa di kalayuan. Hindi ko na yun pinansin sa una. Akala ko baka lang o hayop. Pero kinabukasan, kumalat na naman ang mga bulong-bulungan sa baryo. May nagsabing nakita daw kami magkasama sa tabi ng ilog. Madaling araw, magkadikit na parang magkasintahan. At bago pa ako makapaghanda ay umabot na naman ang chismis na yon sa tenga ng mama ko. Pag-uwi ko sa bahay ay naroon siya, nakaupo sa sala. Tahimik pero halatang nanginginig sa sobrang galit. Umalis ka nga rin, Rico, sabi niya. Mababa yung tono pero matalim ang bawat salita. Ma, ano na naman ba ang ginagawa niyo ni Riza, ha? Hindi ka pa ba natuto? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na layuan mo ang babaeng yan?
Hindi ako nakapagsalita agad. Hindi ko alam kung ipagtatanggol ko ba ang sarili ko. Hindi dahil guilty ako, pero dahil kahit anong sabihin ko, alam kong wala nang maniniwala sa akin. Manag-usap lang naman kami. Wala kaming ginagawang masama. Wala, Rico! Wala! Ilang beses mo na akong pinahiya. Nilapastangan mo yung dugo ng pamilya natin, tapos ngayon magdadahilan ka pa? Buti nga't hindi yan nabuntis yung Riza na yan dati eh. Humigil ako. Nilapastangan? Ang bigat ng salitang yon. At sa isang iglap, lahat ng galit, lahat ng takot, lahat ng pagsisisi ay parang sabay-sabay na pumasok sa dibdib ko. Mamahal ko siya. Mahal mo siya? Pero hindi mo siya pwedeng mahalin ng ganyan dahil pinsan mo yun, Rico. Pinsan mo. Hindi mo ba naiintindihan kung gaano kasuklam-suklam yon? Ano ka ba? Wala ka na ba talagang hiya? Hindi ko alam kung anong mas masakit, Mama Mia. Yung salita niya o yung titig niya na parang hindi niya ako anak sa pagkakataon na yon. Kinagabihan, lumabas ako. Walang direksyon. Gusto kong huminga, gusto kong makawala sa lahat ng ingay at galit. At sa kung anong dahilan ay parang dinala ulit ako ng mga paa ko sa bahay ni Riza. Tahimik yung paligid. May ilaw sa kusina. Yung ilaw na dilaw na mukhang mapupundi na. Kumatok ako. Walang sumagot kaya pumasok ako dahil nakabukas naman yung pinto. Nasa sala siya. Nakaupo at umiiyak. Hawak niya yung isang lumang litrato namin nung mga bata pa kaming dalawa. Rico, tama na siguro to. Mahina niyang sabi. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko na kaya, Rico. Araw-araw, mula nung dumating ulit ako, pinag-uusapan na tayo ng mga tao. Si Mama din, tinawagan ako. Lahat ng mga kamag-anak natin tumalikod na para bang kasalanan kong mabuhay pa. Umupo ako sa tabi niya. Riza, wag mo silang pakinggan. Wala silang alam sa totoo nating nararamdaman. Pero alam mo rin naman, Rico, na mali ito, diba? Lahat ng ginagawa natin mali. Oo, mali. Tama ka, mali. Pero totoo. Hindi mo ba nararamdaman? Tumingin siya sa akin. Yung tingin na puno ng sakit pero may halong pagmamahal. Rico, pagod na ako. Gusto ko nang umalis. Aalis? Saan ka na naman pupunta? Iiwanan mo na naman ba ako? Gusto ko lang magpahinga muna, Rico. Kailan? Bukas. Parang sumikip yung dibdib ko. Bukas agad ang alis niya. Parang ang bilis. Hindi pa ako handa. Pwede bang hindi ko na natapos ang sasabihin ko, Mama Mia? Kasi biglang may kumatok. Malakas. Sunod-sunod. Bago pa namin mabuksan ay pumasok na si Mama kasama pa yung isa pa naming tita. At doon naganap yung gabing kailanman ay hinding-hindi ko makakalimutan. Ano tong nababalitaan namin, ha? Galit na tanong ni Tita Celine habang nagmamadaling pumasok sa loob. Ma, hindi to yung iniisip nyo. Sabi ko. Hindi yung iniisip namin? Rico, nakita ka na ng mga tao. Hawak-hawak yang babaeng yan sa ilog. Sa ilog kung saan kayo laging naglalaro ng mga bata pa kayo. Hindi na talaga kayo nahiya ang dalawa, ano? Mama Mia, doon ay sabay-sabay nila kaming sinisigawan dalawa. Pagkatapos noon ay si Tita Celine at si Mama naman ang nag-away. Ewan ko ba sa'yo, Ate Nelia? Bakit hindi mo yan mapitol yung anak mo, ha? At ako pa sinisisi mo, Celine? Si Minday ang sisihin mo. Nagmana sa kakatihan at kalandian niya yung anak niya. Mama Mia,
Sumisigaw na ako noon. Tama na! Ma, tita, tama na! Wala kayong alam sa totoo. Pero hindi sila nakikinig. Sa sobrang galit ay may natabig pa na baso sa mesa at nabasag. Si Riza lumapit na sa kanila para umawat. Mga tita, please, tama na. Pero hindi ko alam kung paano nangyari. Nang sumigaw si Tita Celine ay sabay niyang itinulak si Riza. Marahil sa sobrang galit niya ay hindi niya sinasadya yun. At dahil madulas yung sahig ay napaatras si Riza, natapilok at tumama yung ulo niya sa gilid ng mesa. Tahimik, walang gumalaw. At sa isang iglap, yung sigawan ay napalitan ng mga hikbi. Si Mama ay natigilan. Si Tita naman ay napasigaw. Ako ay natulala lang. Riza! Riza! Lumuhod ako at niyuyug-yug ko siya. May dugo. Mainit na galing sa batok niya. Tulungan ninyo ako, Mama! Tita! Sigaw ko habang nanginginig na rin. Pero parang lahat sila natulala. Walang gumagalaw hanggang sa dumating yung mga kapitbahay at dinala namin si Riza sa ospital. Hindi ko na maalala kung ilang oras akong naghintay sa labas ng emergency room. Basta ang tanda ko lang, hawak ko pa rin yung litrato naming dalawa. Yung kinahawak-hawak niya bago siya madulas. At habang pinipigilan ko ang sarili kong umiyak ay lumabas yung doktor. Nakayuko, tahimik, at sa isang iglap ay parang tumigil lang mundo. I'm sorry. Wala na siya. Nagka-hemorrhage siya at hindi na naagapan pa. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon, Mama Mia. Parang lahat ng tunog ay biglang nawala. Walang kulay, walang hangin at walang ako. Si Mama umiiyak. Si Tita halos mabaliw na sa kakasigaw. Ako ay tahimik lang. Tinitigan ko yung pintuan ng ER na parang dun pa rin siya lalabas. Na nakangiti at buhay na buhay. Pero hindi na nangyari yun. Kinabukasan, Mama Mia, ay dumating yung mama ni Riza, si Tita Minda. Siya lang ang tanging maingay sa lamay. Tahimik ang buong baryo. Pinagsisigawan niya kaming tatlo ni Mama at ni Tita Celine. Walang nagsalita sa mga kapitbahay. Walang nagbubulong-bulungan. Parang lahat ay natigilan sa nangyari. At ayon sa investigasyon, Mama Mia, ay aksidente ang nangyari. Pero hindi pumapayag si Tita Minda. Sabi niya kailangang may makulong sa pagkamatay ng anak niya. Ako nung mga panahon na yun, kahit pilit niya akong kinakaladkad ay hindi ako lumalayo. At nasa tabi lang ako ng kabaong ni Riza. Nakita ko ulit yung mukha niya. Payapa na parang natutulog lang. Pero alam kong hindi na siya magigising pa. Riza, patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa mga kasalanan ko. At doon ay tuluyang bumigay ang luha ko. Yung mga luha na ilang taon ko ring pinigilan. Yung mga luha na galing sa pag-ibig, kasalanan at pagkawala. Mama Mia, nung nalaman ni Tita Minda na si Tita Celine ang tumulak sa anak niya at hindi ito sinasadya, ay hindi na rin niya itinuloy pa ang kaso. Pero alam ko na kapag ang nabalitaan niya ay ako o si Mama ko ang tumulak kay Riza, alam ko, Mama Mia, na ipapakulong niya kami. Pagkatapos ng 40 days ni Riza ay hindi na ako bumalik sa baryo. Hindi ko na kinaya kasi bawat sulok ng baryo na yon, bawat puno at sa bawat tunog ng ilog ay parang naririnig ko pa rin siya. Naririnig ko pa rin yung tawa niya, yung boses niyang nagsasabing, Rico, huwag tayong tumulad sa kanila ha. Pero sa huli, pakiramdam ko ay parang mas sumobra pa nga kami kaysa sa mga nanay namin.
Hindi ko alam kung ilang araw akong walang tulog matapos mailibing ni Riza. Hindi ako nakikisilamuha, hindi ako kumakain. Kahit si mama ko noon parang wala na ring lakas para kausapin ako. Tahimik ang bahay pero yung katahimikan na yun ay hindi payapa. Hindi yung klase ng katahimikan na parang humihigop ng hininga mo. Yung parang sa bawat segundo naririnig mo pa rin yung sigaw, yung tili, yung lagaslas ng dugo sa sahig. Hindi ko alam kung anong mas mahirap, yung mawalan ng taong mahal mo o yung mabuhay ka na alam mong may kasalanan ka sa pagkawala niya. Mama Mia, tandang-tanda ko pa ang araw ng libing niya. Mainit yun. Yung klase ng init na parang sinasadya ng langit na pahirapan ka. Nakahawak ako sa rosaryo habang pinapanood kong ibinababa yung kabaong niya sa hukay. Walang lumapit sa akin. Lahat nakatingin lang. May halong awa, may halong panghuhusga at may halong galit na para bang ako yung pamatay sa kanya. At sa isang banda, naiisip ko na totoo rin naman siguro. Hindi man ako ang nagtulak sa kanya, ngunit ako pa rin ang dahilan kung bakit nag-away ang mga magulang namin at kung bakit nag-away noon si Tita Celine at si Mama. Kung hindi ako pumunta sa bahay nila, kung hindi ako nagpumilit ay baka buhay pa siya. Si Tita Minda ay hindi man lang ako tinignan. Walang salita, walang luha pero yung mukha niya ay parang tinaga siya ng sobrang galit. Bago umalis sa sementeryo ay tumingin siya sa akin. Sabay sabing, kahit anong gawin mo, Rico, hindi na matatanggal sa katauhan mo na may kasalanan ka sa pagkamatay ng anak ko. At doon ay para akong tuluyang binuras sa mundo. Pag-uwi ko ay hindi ko na kinaya. Umiyak ako ng umiyak. Nagkulong sa kwarto. Hanggang sa matapos nga ang 40 days niya ay nag-impake ako ng konting damit. 2 t-shirt, 1 pantalon at yung lumang letrato namin ni Riza. Iniwan ko si Mama. Hindi dahil sa galit ako sa kanya, kundi dahil alam kong ako ang paalala ng lahat ng kasalanan niya at kasalanan ko. Mama Mia, sumakay ako ng bus. Pumunta ako ng airport at nagpunta ako ng Maynila, dala yung maliit kong bag. Habang papalipad yung eroplano ay pinagmamasdan ko ang tanawin sa baba. Yung mga bundok, yung ilog na naging tahimik naming kanlungan noon. At habang papalayo ako, dun ko naramdaman yung bigat ng salitang, wala na. Wala na si Riza. Wala na ang tahanan ko at wala na rin ang pagkatao ko. Mama Mia, pumunta akong Maynila. Hindi madali. Wala akong kakilala, wala rin akong direksyon. Nagtrabaho ako sa kung saan-saan. Pahinante, construction worker, nagalinis, basta may mababayaran lang. Ako na isang maliit na tulugan tuwing gabi ay sapat na. Pero kahit gaano ako kapagod, kahit gaano kaingay ang lungsod, hindi ko pa rin natatakasan ang tunog ng boses ni Riza. Minsan habang naglalakad ako pa uwi galing sa trabaho ay bigla kong maririnig yung tawa niya. Minsan sa jeep, nakikita ko yung mukha niya sa bintana. Pero yung refleksyon ko lang pala yun. Minsan sa kalagitnaan ng gabi napapabalikwas ako ng bangon kasi pakiramdam ko ay may humihila sa braso ko. Na parang siya. Na para bang tinatawag niya ako para maglaro kami ulit. Parang gusto niyang sabihin sa akin na tara Rico, samahan mo ko dito. Lumipas ang halos 2 taon bago ako muling umapak sa loob ng isang simbahan. Hindi dahil nagbago ako kundi dahil wala na akong ibang mapupuntahan. Umupo ako sa likod at tahimik lamang. Habang pinapanood ko yung mga taong nagdarasal, naisip ko noon, Mama Mia, kung may karapatan pa ba akong magdasal. Alam ko kasi, Mama Mia. Alam ko na malaki ang kasalanan ko. Alam ko na malaki ang nagawa kong pagkakamali.
Hindi lang kay Riza, kundi maging sa Diyos. Kasalanan na minahal ko si Riza. Kasalanan na may nangyari sa aming dalawa. Umiyak ako ng umiyak sa loob ng simbahang yun. Pagkatapos, nung medyo wala na akong luhang mailalabas ay lumabas na ako sa simbahan. Ilang buwan ang lumipas, umuwi ako sa baryo namin. Hindi dahil handa na ako, kundi dahil hindi na ako matahimik. Dala-dala ko yung maliit na supot ng bulaklak at yung lumang litrato namin. Pagdating ko sa sementeryo ay halos nakalimutan ko na ang puntod ni Riza. Natabunan kasi ito ng mga damo. Wala nang mga kandila. Nilinis ko at tinanggal ko ang damo isa-isa. Tahimik akong nakaupo doon. Riza, alam kong wala akong karapatang humarap sa'yo. Pero gusto ko lang sabihin na hindi ko sinasadyang mahalin ka. At hindi ko sinasadyang maging dahilan ng lahat. Humangin noon. Yung malamig na hangin na para bang sagot ng langit sa akin. At sa mga sandaling yun ay parang naramdaman ko na nandyan lang siya. Hindi siya galit, hindi na rin siya malungkot, kundi payapa na siya. Sabi ko lang, naramdaman ko na umiiyak ako saka ko lang naramdaman na umiiyak na ako ng tahimik. Yung hindi ko mapigilan kahit gusto kong pigilan. Yung luha na hindi lang galing sa loob ng mga mata ko, kundi galing din sa mismong kaluluwa ko. Habang paalis ako ng sementeryo ay doon ko nakita sina Mama at Tita Minda. Mareho na silang matanda noon. Tahimik sang silang magkatabi at may bitbit na kandila. Dumalaw din pala sila kay Riza. Hindi ako lumapit. Hindi ko alam kung tatanggapin pa nila ako. Pero napatingin sa akin si Mama. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya sa akin. Nilapitan niya ako ng dahan-dahan. Anak, tapos na. Hindi na natin kailangang habang buhay na dalhin ang lahat ng ito. Tapos na ang galit. Nakapag-usap na kami ng tita mo. Si tita naman ay tumingin lang sa akin. Walang sinabi pero sa mga mata niya ay parang may konting awa. Bago ako umalis ng baryo ulit namin ay dumaan muna ako sa ilog. Yung ilog kung saan kami unang naglaro ngayon ay medyo natutuyo na dahil may mga bahay na rin sa tabi nito. Humakbang ako sa gilid noon. Tapos hinawakan ko yung konting tubig na nandun. Salamat, Riza. Kahit papaano, alam kong nagmahalan pa rin tayo. Kahit sa trahedya na uwi ang lahat. Mama Mia, sa totoo lang, matagal kong pinag-isipan kung dapat ko pa bang isulat ang naging karanasan kong ito. Kung may saysay pa bang balikan ko ang lahat. Kung may nakikinig pa ba sa kwento ng isang katulad ko. Isang taong nagmahal ng mali at nabuhay sa kasalanan at sa matinding trahedya ng nakaraan. Pero habang tumatanda ako, mas lalo kong naiintindihan. Hindi mo kailanman talaga malilimutan ng mga bagay na bumago sa iyo ng tuluyan. Kaya ngayon habang sinusulat ko ito, parang naririnig ko pa rin yung boses niya, Mama Mia. Parang sinasabi niyang, Rico, tapos na ang lahat. Wala ka nang dapat pang itago. Nagsimula akong magsulat nitong mga nakaraang buwan. Hindi bilang isang nobela, kundi bilang kwento, bilang isang kumpisal sa inyo, Mama Mia. Tuwing gabi, sa maliit kong kwarto na inuupahan kong apartment dito sa Maynila, binubuksan ko lang yung lumang notebook ko na halos punit-punit na sa sobrang tagal. Doon ko'y sinulat lahat kung paano kami lumaki ni Riza, kung paano kami naging magkaibigan, naging magpinsan at sa huli, kung paano namin nilabanan ang mali naming tadhana. Doon ko binabalikan ang lahat
At nun ako kumuha ng lakas para magsulat nitong kwento ko, Mama Mia. Minsan napapatigil ako sa gitna ng pagsusulat ko. Hindi dahil napapagod ako, kundi dahil hindi ko na kayang basahin yung sarili kong mga salita. Para kasing bawat linya ay may sugat na kaakibat. Parang bawat pangungusap may patalim na paulit-ulit na tumatama sa parehong lugar ng puso ko. Pero kailangan kong magsulat. Kailangan kong matapos ito kasi kung hindi ko isusulat ay baka tuluyan na rin akong lamunin ng lungkot na nararamdaman ko. Mama Mia, pagkatapos nung huling beses kong bumalik sa baryo namin, ay hindi na ako muli pang umuwi. Nanatili ako sa Maynila. Nagtatrabaho na ako ngayon sa isang maliit na talyer. Tahimik lang ang buhay ko. Gumigising sa umaga, nagtatrabaho buong araw, tapos uuwi sa gabi ng pagod na pagod at makakatulugan ng pag-iyak. Wala akong pamilya dito, walang bisita, at wala rin akong maituturing na isang kaibigan. Minsan naiisip ko, Mama Mia, magkakaroon pa kaya ng pagkakataon para ako ay magmahal muli? Magkakaroon pa kaya ng pagkakataon na makakita ako ng babaeng mamahalin ko bukod kay Riza? O tuluyan na akong magiging matandang mag-isa, mamamatay mag-isa? Hindi ko alam, Mama Mia, kung bakit pinaglalaruan ako ng tadhana. Mahal ko si Riza, pero pinsan ko siya. Ngayon na pwede at malaya na akong magmahal ng iba, dahil wala na akong iisipin na masasaktan, ay hindi ko naman magawa-gawa dahil hindi pa rin siya matanggal-tanggal dito sa aking puso at isipan. Isang araw, Mama Mia, may pumunta sa talyer para magpaayos. Isa palang matandang pare. Hindi ko siya nakilala. Pero nung pagmasdan ko siyang mabuti ay nakita kong siya pala yung pari dati sa isang simbahan na nagmimisa at napaiyak na lang talaga ako. Iho, sabi niya habang nakaupo sa tabi ng kotseng inaayos ko. Ang tagal mo nang hindi dumadaan dun sa simbahan, ah. Po? Oo, napapansin kita dati. Umiiyak ka dun sa likuran, 'di ba, habang nagmimisa ako, lalo na tuwing Lunes ng umaga. Maayos ka na ba? Tanong niya. Tumahimik lamang ako, Mama Mia. Minsan, iho, kailangan mo rin na ilabas lahat ng sakit na nararamdaman mo. Pero, dapat mong tandaan, hindi dapat na nananatili ka sa sakit at nananatili ka sa nakaraan. Dapat marunong ka ring bitawan ito para makita mo ang totoong plano ng Diyos para sa'yo. Tahimik lang ako, Mama Mia. Hindi ko alam kung paano sumagot, pero bago siya umalis, nung maayos ko na ang gulong ng kotse niya, ay inabot niya sa akin ang isang maliit na rosaryo. Tapos sabi niya, kung hindi ka man handang magdasal, hawakan mo lang yan. Kasi minsan, ang mga dasal hindi naman kailangan ng mga salita. At mula noon, Mama Mia, yung rosaryo na yun, ayun na ang palagi kong dala. Sa bulsa, sa kama at sa bawat lakad na pinupuntahan ko. Hindi ko alam kung may bisa yun, pero pakiramdam ko, yun na lang yung natitirang bagay na nag-uugnay sa akin sa mundong ito. Lumipas pa ang mga taon. Halos 5 taon mula nung huli akong makarinig ng balita mula sa baryo. Hindi na ako nag-asawa pa, Mama Mia. Hanggang isang araw may tumawag sa akin, si Mama. Anak, may sakit ako matagal na. Napaiyak ako. Huwag kang umiyak, anak. Hindi ko rin alam kung aabot pa ba ako ng taon, pero gusto kong sabihin sa'yo na hindi ako galit sa'yo, ha?
na humihingi rin ako ng tawad dahil sa ginawa ko sa inyo noon. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, Mama Mia. Para bang sa tagal ng panahon, yun lang ang salitang pinakahihintay kong marinig. Mapatawarin mo rin ako. Anak, matagal na kitang pinatawad. Siguro, kung hindi nangyari ang lahat ng yun, hindi ko rin malalaman kung gaano na pala kalalim ang sugat ng puot namin ng isa't isa ni Tita Minda mo. Hindi rin siguro kami magkakaayos dalawa. Pagkatapos ng tawag na yun ay parang may gumaan sa dibdib ko, Mama Mia. Marang yung tinik na matagal nang nakabaon ay unti-unting natatanggal kahit na masakit. Makalipas ang ilang buwan ay umuwi ulit ako. Dahil nabalitaan kong pumanaw na ang nanay ko, Mama Mia. Sa burol ng nanay ko, dun kami nakapag-usap ng maayos ni Tita Minda. Mahina na rin siya. May sakit na rin siyang iniinda. Nag-usap kami, humingi ng tawad sa isa't isa. Pero pinanindigan pa rin niya na mali yung relasyon namin noon ni Riza. At alam ko naman, Mama Mia, sang-ayon naman ako na mali talaga ang naging ugnayan namin ng pinsan ko. Pero sa ngayon, masaya na rin ako dahil kahit papaano ay nakapagpatawad na kami. Mama Mia, may sakit pa rin naman sa puso ko. Nung nakaraang taon lang ay pumanaw na rin si Tita Minda. Hanggang ngayon, alam kong nandun pa rin sa baryo namin ang mga bulong-bulungan. Alam kong nandun pa rin ang mga sinasabi nila na immoral lang aming pamilya, na kinakarma kami sa lahat ng kasalanang nagawa namin sa isa't isa at sa Diyos. Pero kahit na ganun, nagpapasalamat pa rin ako, Mama Mia. Kahit na naging kasalanan, ang naging relasyon naming dalawa ni Riza ay laki pa rin ang pasalamat ko kasi kahit sandali, naramdaman ko kung anong ibig sabihin ng pagmamahal. Alam kong darating ang araw na magkikita ulit kami ni Riza at sa kabilang buhay na yon. At sa kabilang buhay siguro hindi na kami magpinsan, 'di ba? Hindi na rin siguro magkaaway ang mga nanay namin. Siguro kahit sa kabilang buhay, kahit sa pagkakataong yun, magiging tama na kami ni Riza para sa isa't isa. Mama Mia, habang tinatapos ko ang sulat na to ay tahimik lamang akong nakatingin sa labas ng bintana habang bumabagsak yung ulan dito sa Maynila. May halong lamig at may halong saya sa dibdib ko. Kasi sa wakas tapos na rin. Tapos na rin ang sulat na kailangan kong ibahagi sa iba. Tapos na rin ang sulat para manatiling immortal ang pag-iibigan namin ni Riza kahit mali pa. Sa ngayon ay inaantay ko na lang ang oras na matapos ang misyon ko dito sa mundo. Ang oras kung kailan tumigil ang paghinga ko at ang oras kung kailan mahahawakan ko ulit ang kamay ng taong mahal ko. Alam kong mali sa mga mata at pandinig ninyong lahat ang naging relasyon namin ni Riza at ang nararamdaman ko pa rin hanggang ngayon para sa kanya. Pero ganun talaga eh. Hindi ko talaga mapigilan kasi mahal ko pa rin siya. Hanggang dito na lamang, Mama Mia. Rico. Grabe naman yung kwento mo, Rico. Oo, mali talaga yung namagitan sa inyong dalawa. Mali yung may nangyari sa inyo. Kahit hindi mo, lantarang inamin na nag-anuhan kayo. Pero parang alam ko na nag-anuhan kayo, 'di ba? Kasi yun ang sabi eh, 'di ba? Anyways, para sa akin, dakila pa rin talaga yung pagmamahal mo. Talagang totoo yung pagmamahal mo para sa pinsan mo. Totoo yung pag-ibig na nararamdaman mo sa kanya. Kasi 'di ba? Grabe namang pagmamahal na 'yan. Hanggang ngayon hindi ka naghanap ng iba. Hanggang ngayon wala kang ibang
minamahal, wala kang ibang napupusuan na tanging siya lamang. Grabing pagmamahal yan. Sana nga sa kabilang buhay, magkaroon na ng katuparan ang pag-iibigan ninyong dalawa ni Riza sa isa't isa. Sana sa kabilang buhay ay maging tuluyan ka ng masaya. Pero sa ngayon, tapusin mo na muna yung mo dito, yung mission mo dito, ha? Huwag mong tapusin ang buhay mo dahil di natin alam, baka hindi kayo magkita kung ikaw mismo ang kikitil ng sarili mong buhay. Sige ka, charot lang. Anyways, maraming salamat, Rico, sa pagbabahagi mo ng napaka-emosyonal, napaka-controversial din na kwento ng buhay pag-ibig ninyong dalawa ng pinsan mo. Anyway, sa mga nanonood at nakikinig ngayon, alam nyo na kung anong susunod kong sasabihin. Paulit-ulit na po ito. Please do like and share this video. And syempre, please do subscribe to this channel and click the notification bell para lagi po kayong nanonotify sa tuwing meron po tayong bagong kwentong ina-upload dito sa ating channel. At syempre, alam nyo na rin to, may iba tayong channel na hindi pa natin na-update. Nako, grabe naman ang pangako ko sa inyong mag-a-update pero hanggang ngayon wala pa. Ayan, hanapin nyo Encounters with Mama Mia. Baka hindi mo pa napakinggan yung 2 pa atang kwentong na i-upload dun. So go, pakinggan mo na. Anyways, hi ako sa mga suki nating members na hanggang ngayon, yung iba 4 months na nating members, andito pa rin. Maraming salamat. Hi ako kay Freaky, kay Mila Raduban, kay Easy Gale, kay Gimaras Girl, kay Maureen Tugab, kay Maria Elena Abe, kay Janice Linian, Evelyn Kawit, at kay Janice Bueno. At syempre, sa pinakabago nating member, kay Dayan Martinez. Maraming salamat sa inyong pagpapamember dito. At sa mga hindi pa po alam kung paano magpa-member, ay visit my channel po. Mayroon pong nakalagay dyan na be a member. At si YT na po ang bahalang sa inyo, mag-guide sa inyo kung paano ba ang magpa-member dito sa channel natin. At sa mga iPhone o Apple users dyan, pwede na po kayong magpa-member gamit yung iOS nyo kasi medyo mahirap noon magpa-member gamit yung iOS eh. Ngayon, pwede na. So, go na. Anyways, hello muna ako sa ating mga suking tagapakinig. Hi ako kay Princess Leia Funniest TV. Maraming salamat. Hi din kay Christina Season, Virgil Lopez, Leoneda Ramirez. Maraming salamat. Hello din ako kay Ambato Joy, Leonie Hiso, Joseph Entilio. Thank you very much sa pakikinig. Kay Gladys Bakbak, maraming salamat. Kay Mama Judith McGovern and to her husband, thank you very much sa laging pakikinig nyo sa atin. Hi din ako dito kay Rashudi. Maraming salamat sa pakikinig, Rashudi. Hi din ako kay Elena Lynn Ed Santos. Maraming salamat. At sa mga hindi natin nabati, alam nyo na, baka sa susunod, kwento nyo naman po ang ating babatiin dito sa ating kwento. Pangalan nyo naman po ang ating babatiin dito sa ating channel. Kung may sarili po kayong kwento, please wag kayong mag-hesitate, wag kayong magdalawang isip na mag-share niyan dito sa atin. Ayan po ang ating email address sa baba, mamamiacdo0317@gmail.com. For collaboration and for other business, pwede din kayo mag-email dyan. Just make sure na hindi kayo scammers, okay? Dahil nilalagay talaga natin sa block at spam yung mga scammers na yan. Maraming thank you sa inyong lahat. Ako pong muli ang inyong Mama Mia na labis na nagpapasalamat sa walang sawa ninyong pagmamahal at pagsuporta. Mwah, mwah, mwah. I love you. Bye-bye. Ingat po kayo.